Pisces. This is a Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of Feb. For your personal reading, send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta? Love and money reading for Pisces, please. Love and money reading for Pisces people. Let's see, focus tayo sa energy ng ating mga Pisces. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of Feb. Happy birthday sa lahat ng ating mga Pisces. Alrighty? Reminder, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yon. If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. Okay? Pag nag-aalok ng reading, hindi po ako yung mga may beloved dyan. Hindi ako yon. Pisces. Naghahanap ka ng totoong pagmamahal ang aga? Dear Ate Charo, naghahanap po ako ng totoong magmamahal sa akin. Alright. Nagkaroon ka ng mga maraming maling desisyon tungkol sa pag-ibig, alright? At sabi mo, mahahanap mo pa ba talaga ang totoong love na to, okay? It's either you want to reconnect with someone from your past at gusto mong ayusin how you deal with love connection right now, okay? Parang version 2.0, or you want to start over. Pero sabi mo, mukhang kailangan marami kang makuha mo ng lesson, okay? May pinagdadaanan ang ating mga Pisces na malaking lesson tungkol sa buhay. Meaning, holistically, how you deal with love, sinong ine-entertain mo, how you do like the give and take pagdating sa relationship. Okay? Etong connection na to, this is like love and money. Punasan ko lang, sorry. So, you're trying to heal from a solid situation. Nagkaroon ng pangako sa pag-ibig, kasal, engage, could be living together. Nagkaroon ng mga balitang hindi mo inaasahan, hindi mo nagustuhan, nagulat ka. And sabi mo, you're trying to heal. You're trying to understand bakit binigay sa'yo ni God ang lesson na to. There's a masculine in this connection, okay, lilinawin ko. The masculine in this connection, nagkakaroon siya ng maraming overthinking, marami siyang iniisip na how he could communicate with the feminine, magpaliwanag, mag-offer ng love, gusto niya ng victory sa kanyang sitwasyon. But I feel the masculine in this connection may pagkamapaglaro pagdating sa pag-ibig, okay? Kung ano man yung naging immaturity ng masculine sa connection na to, nagdala sa kanya ng defeat. At aware yung masculine na siya din ang punot dulo ng lahat ng nangyayaring the good and the bad pagdating sa buhay niya. If the masculine is being blessed right now, alam niya that's because of his sipag at mga tamang desisyon. If the masculine is facing defeat, paulit-ulit na defeat, betrayal, kasi alam niya, ito ay maling choice ng nakakasama, maling choice sa trabaho, na parang acknowledge ng masculine. Siya ang nagdala sa buhay niya ng hindi magagandang energy na to. Siya ang nagdala ng feeling of that energy of defeat sa buhay niya. Okay? There's also an energy here of like, sana maayos pa to, kahit hindi nag-uusap, or kahit may mga conflict right now. Marami ka rin, no, na minamanifest about your own financial stability, magre-rebuild ka, pipiliin mo na pagkakatiwalaan mo, business and love connection. Okay? Sabi mo, sobra kang na-hurt sa isang passionate connection sa buhay mo, hindi siya nagdala ng swerte, at sabi mo is, tatapusin mo na yan. Okay? I feel, especially no, sa masculine sa connection na to, kung ano yung naging masyado niyang mapaglaro, is alam niya na yun yung nagdala ng hindi magandang karma sa buhay niya. At sabi niya is, aayusin na niya ang desisyon niya sa buhay. Okay? Aware ang masculine sa connection na to na nagkaroon ng mga third party energy, mga tinagong connection na hindi nakabuti sa relationship, kaya nag-fall out ang connection na to. Okay? Right now, I feel that you're trying to rebuild your life. Gusto mo nang i-expedite, kung ano yung mga dapat mong ayusin, especially sa side ng feminine, aayusin mo na, focus sa goals, kapirahan, kabuhayan, personal growth, okay?
I feel no pareho kayo, the masculine na nagkaroon ng pagkakamali sa relasyon na to, I feel na learn na niya yung lesson at mas malinaw na sa kanya na walang may ibang pwedeng sisihin dito but himself, because that's really a choice na ginawa niya at naging consequences lang tong mga hindi magandang nangyayari. Okay? I feel the feminine in this connection, sabi niya, focus muna sa kaperahan, kabuhayan, whether magbago or not or matuto ang masculine, the feminine is manifesting a better life and energy para sa kanya, lalo na kung may involved na bata or family here. So, in the past, nagkaroon ng walking away, hindi na pag-usapang mabuti, ano ba tong hindi pag-uusap, miscommunication, block communication, bigla na lang parang nagkaroon ba ng ghosting dito, someone just left without explanation, without closure. And because of that, nagkaroon ng parang, okay, hindi na tumawag, okay na. Hindi na umuwi, okay na, tama na. Nabalitaan mo, nakabuntes, okay na, tama na. Hindi na kailangan ng explanation, hindi na kailangan ng apology. What you've seen and what you've heard is enough reason already, especially sa side ng feminine, to rebuild herself. Okay? Recent past, nagkaroon ng maraming confusion. But I feel this is in a good way. Sa side ng feminine, nagkakaroon siya ng maraming plano. Ngayon, ito yung totoo. Ano na ngayon yung gagawin niya? Paano niya i-rebuild ang buhay niya? Paano yung bata? Paano mababayaran ang lahat ng to? Aware kayo na nagkaroon ng mga sabihin nating maling decision sa relationship na to. But focus more on ano ngayon yung gagawin nyo para maging mas maganda yung energy. Ikaw, personal goals mo, okay? Kasi hindi natin kayang kontrolin kung ano yung decisions ng other person, free will niya yun. Ang kaya nating kontrolin, ano ngayon ang plano mo for yourself ngayong nagkaroon ng betrayal sa relationship na to. Okay? Prayers and manifestations, I feel ang ating mga Pisces, focus lang sa trabaho, especially sa side ng feminine. Kung pwede ngang i-expedite, kung pwede ngang mas mabilis na yung increase, yung paglipat ng trabaho, yung signing of a new contract na yan. Okay? Pero minsan hindi natin talaga mamamadali yung success na pinagpe-pray natin kay God. Okay? You're trying to heal your finances. Right now, sabi ng ating mga Pisces, focus siya sa family, especially kung may mga batang involved. Ano ba yung kaya mong ibigay sa mga bata? Para sa mga single, ano rin yung maitutulong mo sa magulang? I feel, there's a masculine here na nagkaroon siya ng offer of love, nag-offer siya ng love sa isang person aside from the official partner na nagdala ng sadness and disappointment, instability sa kanyang buhay. Kumbaga, kung ano yung pagiging mapaglaro ng masculine, nagdala to ng hindi magandang karma at instability sa kanyang buhay. Alam niyang aware si official partner niya, yung feminine, sa mga immaturity niya. Aware din siya na hinintay nitong official partner ang kanyang pagbabago, nagstay kahit nasasaktan. At aware din si official feminine na mayroong involved na third party connection. Ngayon, sabi ni official feminine, whether bitiwan mo yan or not, sabi ni official feminine, hindi na tungkol sa'yo masculine ang desisyon niya. Kaya pa ba niya talagang bigyan ka ng chance? Kaya pa ba niya talagang bigyan ng clean slate at another chance ang relationship na to? Because this time, the feminine in this connection na sobrang nasaktan, especially the official feminine, inuuna na niya yung sarili niya. Pagod na siya sa painful situation na paulit-ulit na lies and betrayal ng masculine na maraming pinagdaanan na growing up and maturity habang the masculine and the feminine is in a connection. Okay? But I feel here, kung ano man yung mga, sabihin natin, for most of you, hindi ko lalahatin for most of you, tinalikuran na ni masculine yung mga third party na yan, mga third party energies, because alam niya, pinerahan lang siya, naging malas sa buhay, yung mga third party na in-entertain niya. Okay, so, your person, I feel this is on the side of the masculine. Gusto pa rin niyang, hindi niya ma-let go
hindi siya makamove forward, no? Nahirapang mag-move forward ang ating mga masculine sa connection na to. Kaya lang ang problema, hindi ko pa rin nakikita na nakuha na niya yung lesson here. Parang oo, na-realize niya malas, nagdala ng malas sa buhay niya yung pag-entertain ng third party. Oo, na-realize niya na may mga kaibigang hindi dapat sinasamahan na sumuporta sa mga immaturity at kalokohan niya. But kung tatanungin mo ako, feminine, kung talagang nagbago na yung si masculine, meron siyang tinatawid na maturity. But I don't think so na nandun na siya. Okay? So, kung maaari ka pa rin niyang masaktan or ma-disappoint, it's a yes. Alam mo, wala namang perfect na relationship eh. Ma-hurt at madi-disappoint nyo ang bawat isa. Ang problema lang kung paulit-ulit lang, kung same old toxicity yung i-deal nyo na naman in the next days to come. Sasabihin ni masculine, maaari siyang mag-reach out sa kanyang official feminine na nagbago na siya, aayusin na niya, hindi na nga siya umiinom, hindi na nga siya nag-chat-chat kay ganon, binlock na niya, tama na, hindi na nga siya nagpupunta sa ganyan, iniwasan na rin niya yung tropa niya na ganon. But I feel this is like a very short-lived change. Meron lang siyang gustong i-prove sa feminine na parang, resibo, eto na, nagbabago na ako. But kung talagang nagbago siya, kailangan pa ng kung baga sa sakit, kailangan pang gawing under observation. Okay, may tinatawid na maturity ang ating masculine, no? Like, ano ba talaga yung wisdom na natutunan niya sa experience na to? May content na siya eh. But hindi pa niya fully naiintindihan yung consequences ng bad actions niya. Kung anong trauma ang idinala niya sa feminine. Okay? So, I feel feminine, may mga doubts ka kung tapos na ba talaga ang toxicity sa relationship na to. The bad news, it's a not yet. But the good news, may effort or nagtatry si masculine. Okay? But hindi ko magagaranti. Kasi kahit naman tayo mismo yung sumusubok magbago, as simple as diet. Nag-diet ka minsan 3 araw. Pag sumubok ka ulit na magdalawang rice, hala, nag-backslide na. Nagdalawang rice ka na ulit dire-diretso. Okay? Kung tatanungin mo ko, kung nagtatry siya, kung may intention siyang magbago, oo. But kung may potential na bumalik sa dati at ma-hurt ka na naman ng same old toxicity, may potential. Let's not claim it. Kumbaga, pag-pray natin na maayos niya ang kanyang sarili. Okay? But kung mapagkakatiwalaan siya, hinay-hinay lang. Okay daw? Until the end of May, especially kung may involved na kasal, kasunduan sa pag-ibig, I don't feel na maaayos agad to o maibabalikan tiwala, but may malaking lesson para sa inyong dalawa kung ano man yung nangyari, whatever transpired in the past. There's a feminine here na sabi niya may care and love pa naman siya kay masculine. Pero aware din siya na hindi niya pwedeng i-rebuild agad or pagkatiwalaan agad si masculine because meron ng pinagdadaanan na personal growth. Yes, oo, kung meron kayong mga reasons for the both of you to still stay connected, yes. Magkakaroon ng plano, oo, na ayusin to, kasunduan, pag-uusap. But kung nakikita kong dire-diretso na at long-term na yung pagbabago, it's a not yet. Kapit lang. Under observation. Kung stable na ang BP. Alright. So, let's see. Okay. So, okay. Hindi ko talaga mapapromise sa'yo, feminine, okay, yung babae sa connection na to, or the feminine energy in this connection. Though the masculine would give his best shot. Okay? Kaya lang very subjective yung best shot. Na parang best na yun para sa kanya. Pero i-observe mo, ginagawa ba talaga niya yung best? Kasi baka yung best para sa kanya ay parang below bare minimum sa standards ni feminine. Okay? Ang masasabi ko lang, huwag mong ibaba ang iyong standards feminine. Okay? Kung ano yung alam mong deserve mo at gusto mong love and how you want to be treated, you stick to that. Kasi kung ano man yung ito-tolerate mo at mga tao and energies na papapasukin mo sa buhay mo, kasalanan mo yon. Deserve mo yon. Kasi you allow these people to be a part of your life. Okay? Do pareho kayong magmamanifest ng victory, but kung may potential pa rin na magkaroon ng disappointments, it's a yes. If you're manifesting like na magbago agad, it's a not yet, may proseso.
If you're manifesting na makatanggap ka ng good news, may mga delays, okay? I feel, no, pagdating sa kaperahan, kabuhayan, may mga delays here, okay? Pagdating sa relasyon, proseso to. Bahala ka na, feminine, kung kaya mo talagang pagkatiwalaan si masculine this time around. Pero ang sa akin, dahan-dahan lang, okay? Dahil birthday season ng ating mga Pisces, silipin natin ang kaperahan, kabuhayan. Okay, Pisces energy, please. Money reading para sa ating mga Pisces. Money reading. Makukuha mo ba ang iyong financial goals in the next 3 months? Kung ano man, or until the end of the year? 2026 energy para sa ating mga Pisces, please. Money energy para sa ating mga Pisces. Money energy para sa ating mga Pisces. Makukuha ba ang financial goals? Matatanggap na ba ang mga good news? Pisces energy, please. Pisces energy, please. Money reading, career and money for the Pisces, please. Is it a good news? Okay. It's a yes, kasunduan. Okay, pumasok na naman ang love. So I feel, Pisces, this 2026, napakalaking chunk of your energy kailangan mong i-devote sa relationship. Maraming lesson kang pagdadaanan pagdating with how you deal with other people. May mga connections na kailangan mo ng bitiwan kasi nakakaapekto sa success mo, sa manifestations mo. May mga taong hindi swerte sa'yo. I feel you'll have a new beginning. Though, pag-iisipan mo mabuti kung sino mga tatanggalin sa connections mo, sinong i-retain, sino ang like kasama sa new chapter ng buhay mo. May nakikita akong potential love connection here na aayusin. Magiging mas maayos ang energy. May happiness, okay? But may disappointment pa rin. Okay. I feel this is like a best effort energy for the both of you na ayusin ang relasyon, especially doon sa mga in a relationship at doon sa mga may involved na bata. Okay? Maaaring i-consider nyo na kailangan man lang, kung hindi maibalik yung tiwala, maging civil man lang sa bawat isa, alang-alang sa mga bata. But there's a feminine in this connection na medyo detached at napapagod na. The masculine in this connection, parang he would feel unappreciated. Minsan kasi masculine, alam mo yun. Some efforts are a little too late. Na kahit ibigay mo na yung buong effort mo, kung sirang-sira na yung tiwala, maybe you've proven yourself enough already for the feminine not to trust you ever again. Alam mo, may mga ganong scenario na parang maaari magkaroon ng resentment yung masculine na sobrang dami niyang effort, wala nang naging pagbabago or hindi na talaga siya pinagbigyan ng chance ng feminine. But I feel this is because there's so much damage already. So, para dun sa mga may mga bata, I feel bata na lang yung i-consider nyo kung bakit kailangang mag-usap or maging civil pa sa isa't isa. Okay? Yung masculine sa connection na to, meron din siyang inaayos na kapirahan, kabuhayan. If you're thinking na natatakot ka na about annulment, divorce, or settlement na malaki yung mawawala kaya pinanghahawakan mo tong feminine na to, pag-usapan nyo na lang kung paano yung properties na yan. Well, that's the consequences of your actions. Marami ring binamanifest about kaperahan, kabuhayan, ang masculine sa connection na to. May malaking lesson na parang, okay, if ginamit to abuse, alam mo yun, the abuse of power and control, tatanggalin ni God yung naging source of power and control, especially sa side ng masculine, to discipline, especially sa side ng masculine, to discipline him, na you cannot do that anymore. Like, halimbawa, may title, or just yung babae is nasa bahay lang. If nagkaroon ng abuse because of power play, tatanggalin ni God yung source of power na yan. Ayoko magano, but it could be the strength, it could be, it could be health, it could be, it could be money, it could be status, reputasyon na maaaring masira. I pray na hanggat hindi pa nangyari ito, makagawa ng tamang desisyon, fix, para hindi na mangyari yung hindi magandang karma. Kasi kaya, I feel kaya siya lumabas sa love reading is like, may mga nagawa si masculine sa connection na to, na maaaring tamaan ang kanyang pocket because of like,
abuse, financial abuse, or like masyadong naging egoistic yung masculine because of money na hawak niya. Alright? And that would be the Pisces